CCTV footage na naka-upload na ngayon sa social media at libo-libo na ang nakakita kung papaano nila pastangan ng mga nakauniforme ang sagradong lugar ng kongregasyon para sa dating abusado talaga ng mga PNP ngayon. Malinaw na nilabag ng mga pulis ang karapatang pantao ng mga miyembro ng simbahan. Nakikita sa lahat ng video, independent and viral resources of information ang kumakalat ngayon. Nanakit sila ng mga bata, kababaihan, hindi armadong mga sibilyan. Anong tawag doon? Yun ba ay makatarungan? Yun ba ay rules of procedure? Yun ba ay nasa rules of engagement? Yun ba ay nasa SOP, Standard Operating Procedure? Mag-review nga kayo, General Marbil at Colonel Jean Pardo. Huwag niyong lokohin ang mamamayan. Mga manluloko, sinungaling. Ang ngayon sa inyo. Mga pulis. Nagiging Gestapo police kayo. Kagaya ng Gestapo police ni Hitler noong World War II. Yeah. Pulis ni Hitler. Karumal-dumal ang ginawa ng mga pulis. Ito po ay karumal-dumal at hindi po dapat pinapabayaan na hindi mapuna. Karumal-dumal in the sense that the excessive use of power of the state have been used to a very independent and very publicly known religious group and community and yet ginamitan ng pangkombat ng mga puwersa. Pagkatapos ng insidente, nakakapagtaka na agad naglabas ng pahayag ang PNP, Police Provincial Office 11 at PNP National Headquarters at pinasinungalingan ang mga nangyari. Ayon sa PRO 11, basic equipment lang ang dala ng mga pulis na lumusob sa bahay-sambahan. Habang ang PNP Headquarters naman, sinabing sapat lang ang bilang ng mga pulis at wala daw nasaktan sa insidente. Sapat lang ang bilang. Marami nasaktan at nagulat sa kanilang ginawa. 2 batalyon. Malinaw pa sa tanghaling tapat ng sinag ng araw na nagsisinungaling ang pamunuan at mga tagapagsalita ng Philippine National Police. Ang Special Action Force 2 batalyon mahigit ay pang-combat. Ito po ay ginagamit sa anti-terrorism. Correct. Ito ay ginagamit sa mga special operations, sa mga high-level crime operations, anti-crime operations. Ang tanong, ang Kingdom of Jesus Christ, si Pastor Kibulet at kanyang mga ministro, are they terrorists? So makikita mo overkill, overacting, at very excessive, abusive deployment of state power ang ginamit ng Philippine National Police. Dagdag pa ni Ka Eric, nakakahiya ang ginawa ng PNP SAF at PNP CIDG. Anya, dahil sa karumalduman na ginawa ng mga nakauniforme, dinungisan ng mga ito ang kanilang organisasyon. Malinaw din anya na nagagamit na ngayon ang mga pulis sa maruming laro ng politika. Tama. Kasi nagpapagamit sila sa maruming laro ng politika. Yes. The Philippine National Police, the Armed Forces of the Philippines, must remain professional, dedicated, and true to the commitment under the mandate of the constitutional duty nila. And what is that? To defend and protect the state and the people, not the politicians. Kaya naging katawa-tawa ngayon ang labas ng PNP. Nagsisinungaling, nagbubulit ng mga kung ano-anong mga hungkag na mga pahayag na hindi naman tumutugma sa katotohanan ng ginawa nilang paglapastangan sa karapatan ng mga reliyosong organisasyon. Samantala, dahil sa ginagawang pang-aabuso ng kasalukuyang administrasyon, hindi tuloy maiwasan ng ating mga kapatid na Muslim na matakot. Sa panayam ng SMNI News kay Nailin Mama, representante ng mga Muslim, sinabi nito na kung nagawa ng mga pulis na saktan ang mga walang kalaban-laban na sibilyan at alagad ng Diyos, ay hindi malabong gawin din sa kanila ito ng mga mapang-abusong naka-uniforme. Hindi po malabong na gawin sa amin yan, lalo na po yung kay Normie Suarez po na. Si Normie Suarez po ay kinampihan po yan si nung tumatakbo pang presidente si BBM. Kinumpanya po yan ni Normie Suarez sa mga Muslim. Iingat talaga kayo sa bangag. Hindi po na mangyayari po yan sa amin. Yeah, mangyayari yan sa inyo. Hindi mapigilan ni Nailin na maiyak na makita niyang nadadamay ang mga inosenteng bata dahil sa ginawa ng mga pulis. Parang akala nila. Yung nangyari po doon sa Davao, doon sa mga walang kamuang-muang ng mga bata, at saka yung mga kababayan po, kitang-kita po namin kung gaano po inaano ng mga otoridad na dapat po ang otoridad ay kakampi ng taong bayan. Pero parang ang nangyayari po, parang sila na po yung sila na nga, sila na ang kaaway ng tao ngayon. Sa huli, panawagan nila kay Pangulong Bongbong Marcos. Tawa-tawa ka pang Pangulong BBM po, nakikiusap po kami na kung hindi mo na kayang mamuno sa Pilipinas, ay bumaba na po kayo. Yes. Hindi po kayo nababagay dyan sa lugar na yan. Para sa Diyos.